Masayang balita mga Ophirians, ito ang pangpito at panghuling video ng Creation Series. Sa nakaraang video, nag-iwan tayo ng mga katanungang nais nating linawin sa video na ito. Una, ano ang kasamaan o kasalanan ng mga tao bakit nagkaroon ng baha? Pangalawa, kasama ba ang lahi ni Seth sa mga naging masama? Pangatlo, ano ang nangyari sa serpent seed noong bumaha? Nailahad natin sa nakaraang video na ang serpent seed ay nagsimula kay Cain, ngunit kailangan nating alamin paano nag-survive ang kanilang lahi sa baha. Maraming katibayan na ang serpent seed ay nag-survive. Makikita yan sa kanilang customs gaya ng serpent, divination, at mga occult symbolism na hindi pinapansin. Pero kung ititrace natin, nagsimula sila sa Babylon at ang mga civilizations na malapit sa Mount Ararat kung saan sumadsad ang Noah's Ark. Yan ang sinasabi sa Bible na Mystery Babylon. Susundan natin ang serpent seed at alamin ang kanilang ginawa para alam natin kung saan tayo lulugar. Alamin muna natin kung kailan nangyari ang baha. Dalawa ang ating paraan para malaman. Una ay ang patriarch timeline mula sa Genesis, ang pangalawa ay ang level of technology na inabutan ng baha. Gamit ang patriarch's timeline na ibinigay ng Genesis, lumalabas na ang baha ay nangyari noong si Noah ay 600 years old na tumatapat naman sa 2492 BCE or 2492 bago isilang ang Misaya. Ibig sabihin, 4,511 years na ang lumipas mula sa kasalukuyang taong 2019. Paano natin nasabi? Pansinin ang Genesis chapter 4 verse 19. Sinabing si Tubal-Cain na kaapo-apuhan ni Cain ay nagpapanday na ng bronze and iron tools bago pa man naganap ang baha. Ibig sabihin, Bronze Age. Ayon sa history, ang Bronze Age ay nagsimula sa 3,300 BCE at natapos 1,200 BCE. Pasok na pasok po dyan ang panahon ni Noah at ng baha na naganap noong 2,492 BCE ayon sa Patriarch Timeline. Napatunayan din na ang nasaliksik nating patriarch timeline mula sa Genesis ay tama. Ibig sabihin, tama din ang ating estimate na si Adam ay nilikha noong 4148 BCE. Yan ang tugma ayon din sa patriarch timeline. Hindi na po natin tatalakayin ang mga trivia or nice to know topics gaya ng gaano kalaki ang ark, gaano katagal ang flood, dahil walang direktang kaugnayan sa serpent seed na gusto nating palutangin kung saan napunta at sino sila ngayon. Ang pagkilala sa serpent seed ang ating priority para maunawaan ang mga prophecies na tinawag sa Book of Revelation na Mystery Babylon. Gayunpaman, tatalakayin natin kung saan ginawa ang Noah's Ark bilang introduction ng world territories at ipapaliwanag natin ang Gopher Wood Mystery. Sa ating pagpapatuloy, may kailangan tayong pansinin sa introduction ng family tree ni Adam hanggang kay Noah. Matatagpuan yan sa Genesis chapter 5 verse 1. When Elohim created mankind, He made them in the likeness of Elohim. He created them male and female and blessed them. And He named them mankind when they were created.
Tandaang mabuti na ang tawag kina Adam and Eve sa araw na sila ay nilikha ay mankind. Hindi po sila tinawag na sons of Elohim or sons of God. Huwag kalilimutan, sila ay tinawag na mankind. Dahil sa pagkakasala ni Adam and Eve, ang mankind ay nakurap at nahaluan ng serpent seed. Ngayon, maliwanag na sa inyo na ang mankind ay nahahati sa dalawa. Una ay ang pure breed ni Adam na itinuloy ni Seth. Pangalawa ay ang breed ni Cain o ang serpent seed. Ngayon, dahil kumain ng tree of knowledge ang mankind, sila ay naging parang Elohim, alam ang mabuti at masama, at alam kung paano lumikha ng kung ano-ano. Makikita ba yan sa mankind ngayon? Yes, nakakagawa ang mankind ngayon ng virus, nakakagawa ng bomba, nakakapag-cloning, may kaalamang manipulahin ang genes ng mga hayop at tao. Hindi magtatagal, makakagawa na rin ang tao ng tao. In short, totoo ang sinabi na naging parang Elohim ang mankind. Genesis chapter 3 verse 22. And the Elohim said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Naging co-creators ang tao, kaya hindi dapat payagan na mabuhay ng walang hanggan dahil mapanganib yan sa universe. Nangyayari na ba? Yes. Ang tao ay isa ng threat sa integrity ng universe dahil sa mga outer space exploration natin. So ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Yan ang pagkasilaw nila na mapantayan ang kaalaman ng Creator sa panahon na hindi pa sila handa kung paano gamitin ang kaalaman na kanilang nakuha. Dahil dyan, hindi sila dapat mabuhay ng walang hanggan ayon sa Genesis chapter 3 verse 22. Sa makatuwid, napunta ang kaalaman sa maling kamay. Imagine nyo na lang kung walang kamatayan si Albert Einstein. Ano kaya ang mundo ngayon? Baka hindi lang Hiroshima or Nagasaki ang malusaw. Knowledge has gone into the wrong hands. Yan ang nakikita nating rason kaya nilagyan agad ng gwardya ang Tree of Life. Ofirian, tanong lang, sina Adam and Eve ang nagkasala, bakit pati tayo ay nagkasala din at damay sa parusa? Hindi naman tayo ang kumain ng prutas. Hindi ba sabi sa Bible, ang kasalanan ng ama ay hindi damay ang anak? Marami ang nagsasabi na may conflict ang Bible. Hindi po ganon. Kailangan nyo lang pong pansinin kung anong uri ng pagkakasala ang sinasabing damay-damay ang lahat, alin naman ang hanggang 4th generation lang, at anong kasalanan naman ang personal responsibility lang na hindi kadamay ang ama. Yan po ang aming nakikita. Pansinin niyong mabuti itong mga verses. Ezekiel chapter 18 verse 20. The one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. Maliwanag ang sinabi. Wala daw kinalaman ang anak sa kasalanan ng ama o magulang. Wala din daw kinalaman ang magulang sa kasalanan ng anak. Obvious na ang tinutukoy ay personal na pagkakasala. Kunwari, ninakaw mo ang mangga ng iyong kapitbahay. Pero pansinin nyo naman itong kasunod na verse. Exodus chapter 20 verse 5. You shall not bow down to them or worship them, for I the Elohim am a jealous El, punishing the children for the sin of their parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Maliwanag, hanggang 4th generations ay damay sa parusa kung ang kasalanan ay may kinalaman sa graven images o mga rebulto at pagkasuklam sa Creator. Ngayon, may kasalanan bang minanalang natin habang tayo ay ipinagbubuntis pa lang? Meron. Matatagpuan yan sa Psalms 51 verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Makasalanan na daw tayo, ipinagbubuntis pa lang.
Anong kasalanan ito? Yan ang kasalanang minana natin mula kina Adam and Eve. Yan ang kasalanan ng mankind. Ang tawag dyan ng ibang relihiyon o sekta ay original o mortal sin. In fairness, sang-ayon po tayo sa interpretasyon nilang yan. Tanong Ophirian, paano namamana ang kasalanan? Parang unfair naman ata yan. Hindi naman natin ginusto. Ganito po yan. Sa kasalukuyan, meron na po tayong technology para baguhin ang genes ng isang tao. Kung familiar po kayo sa tinatawag na germline editing, ito ay isang proseso kung saan pwedeng baguhin ang genes ng inyong magiging anak. In short, mamanipulahin ang genes ng tao gamit ang CRISPR-Cas9 editing machines. Kapag ginawa ang procedure sa similya ng lalaki o similya ng babae o dili kaya sa embryo, ang magiging tao na galing sa procedure na yan ay magtataglay na ng altered gene at isasalin niya ito sa magiging anak niya at magpapasalin-salin na yan ng walang katapusan sa mga susunod na generations. Ibig sabihin, kung ano ang nangyari sa first couple ng Genesis, pwedeng maulit ngayon ng mga scientists. Kaya huwag magtataka kung 500 years mula ngayon ay ibang klaseng tao na ang papalit sa atin. They are calling it evolution. Nilikha sina Adam and Eve upang ipalit sa genetically corrupted first couple na naging extinct dahil sa genetic corruption. Pumalit ang lahi ni Adam and Eve. Ngunit dahil sa pagkakamali nila, nagkahalo-halo ang kanilang pure breed. Nahaluan ito ng serpent seed, humalo din sa seed ng first couple, at bandang huli, humalo din ang Nephilim seed. Ang pagkakasala na gagawin ng kasalukuyang tao na itamper ang germline ay walang pagkakaiba sa kasalanan ni Adam and Eve. Yung mga pabor sa genetic modification ay nagnanais magkaroon ng baby na may taglay na mas mataas na karunungan at kung ano-ano pang katangian. Parang sina Adam and Eve lang na nasilaw sa possible rewards na nagresulta sa pagbabago ng kanilang kamalayan at katawan na naipasa din naman sa atin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, sa Amerika, pinagtatalunan nila ang tungkol sa gene editing. Alam na nila kung paano gagawin, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang kahihinatnan ng mga susunod na generation kapag ginalaw nila ang germline ngayon. Ang mga scientist na ito ay parang mga serpent na tumutukso sa sangkatauhan na muling kumain mula sa tree of knowledge of good and evil na pwedeng magresulta sa genetic corruption. Isa lang ang masasabi ng Ophirian heritage. Wala sa tree of knowledge ang kaalaman para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi nasa tree of life. Bumalik tayo sa Noah's flood. Ang pangalawang dahilan kaya nagpadala ng baha ay ang pagiging rebellious at pagkasuklam ng mga tao sa Creator. Lalong-lalo na ang serpent seed na isinumpa niya. Pansinin nyo ang sinasabi sa Exodus at ikumpara natin ang bigat ng kaparusahang baha. Exodus chapter 20 verse 5, You shall not bow down to them or worship them, for I, the Elohim, am a jealous El, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. So, pansinin ang basihan ng parusa sa mga taong nasusuklam sa Creator. Damay ang lahi hanggang sa fourth generation. Masasabi ba nating kinasusuklaman ni Cain at ng kanyang lahi ang Creator? Yes, imposibleng hindi nagkikwento si Cain tungkol sa kanyang pinagmulan na siya ay isinumpa ng Creator. Yan ang mag-justify bakit baha ang naging parusa sa kanyang angkan. Damay ang mga bata. Sa mga nagsasabi na wala pang kautusan noon, ganito lang kadali intindihin. Napakasimple, ang baha ay parusa. Tama po. Kung may parusa, ibig sabihin may kasalanan. Magkakaroon ba ng kasalanan kung walang kautusan?
Hindi. Ibig sabihin, kaya may parusa kasi may nilabag na kautusan. Ganun kasimple. Dumako tayo sa pangatlong dahilan ng baha. Ito yung interbreeding sa fallen angels. Matatagpuan yan sa Genesis chapter 6, verse 1 and 2. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of Elohim saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. Linawin muna natin kung sino ba talaga ang tinutukoy ditong sons of Elohim or sons of God. Marami kasing iginigiit ang doktrina na ang lahi daw ni Seth ang sons of God. Klaruhin po natin. Job chapter 38 verse 7. When the morning stars sang together and all the sons of Elohim shouted for joy. Ano ang tinutukoy dito sa verse? Angels, heavenly beings po ang tinawag na sons of Elohim o sons of God. Tingnan naman natin ang Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of Elohim or sons of God came to present themselves before the Elohim, and Satan also came along with them. Ano ang tinutukoy na sons of God or sons of Elohim? Angels ulit. Heavenly beings. Sa 1 John naman, chapter 5, verse 20, we know also that the Son of Elohim has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Ano ang tinutukoy dito na Son of Elohim? Ang Messiah. Heavenly being ulit. Ito pa, isa na lang. Sa panahon ni King Nebuchadnezzar, noong ipinasok sina Sadrach, Meshach at Abednego sa horno, nagulat sila kasi yung ipinasok nila ay 3, ngunit ngayon ay 4 na ang nasa loob. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar ay nasusulat sa Daniel chapter 3 verse 25. Look, he answered, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the son of Elohim or son of God. Ano ang tinutukoy dito? Sino na naman yung tinutukoy na son of God? Ang Messiah, angel, heavenly being ulit. Ngayon, klarado na po sa 4 na talata na ating binasa na ang sons of Elohim o sons of God ay mga heavenly beings, hindi po sila mankind. Ngayon, bakit nalilito ang karamihan? Dahil hindi nila tinitingnan ang context ng verse na kanilang binabasa. Iba po ang ibig sabihin ng Son of God kapag ginagamit sa gospel. Nagiging symbolic po ito na ang ibig sabihin ay believers or followers ng teachings. Hindi po gospel ang Genesis, kaya hindi po yan applicable dito. Yan po ay doctrinal context. Sa simpleng pag-iisip na lang po tayo, o kaya tinawag na common sense. Kung si Adam and Eve bago nagkasala ay tinatawag na mankind at hindi son of God or son of Elohim, bakit si Seth ay tatawaging son of God? Tandaan ang sinabi natin kanina. Sina Adam at Eve ay mankind, anak nila si Seth. Therefore, ang lahi ni Seth ay nabibilang sa mankind. Hindi po sila ang son of God. So lagyan na po natin ang conclusion. Ang Ophirian heritage ay naninindigan na ang ibig sabihin ng sons of God dito sa Genesis ay mga fallen angels. Ngayon, magpatuloy na tayo. Genesis chapter 6 verse 4. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward, when the sons of God, sons of Elohim, went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. Ayan po, sons of God went to daughters of humans. Para na rin sinabi na ang sons of God went to the daughters of mankind. Iba ang sons of God,
iba ang mankind. Kaya nagalit ang Creator. Maraming naniniwala na ang Nephilim daw ay mga higante. Hindi na kami makikipagtalo dyan. Baka nga naman merong Nephilim na naging higante. Pero kaduda-duda ang kwentong yan dahil sa history kung paanong isinali ng mga Greeks ang original Bible. Mukhang nagkaroon ng pagmanipula sa translation ng Bible at iba pang mga extra biblical books gaya ng Book of Enoch. Tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Hebrew word na Nephilim? Napakasimple po, the fallen ones. Ibig sabihin, ang Nephilim ay mga sons of God o mga fallen angels at ang kanilang mga anak. Yung mga anak nilang naging human Nephilim hybrids ang naging mga men of renown. Tanong, may Nephilim pa ba pagkatapos ng baha hanggang ngayon? Meron. Klarado ang salita ni Moses na may Nephilim bago bumaha at noong makalipas ang baha. Ngayon, sino ang may kagagawa ng translation na ang Hebrew word na Nephilim ay ginawang giants or higante? Sino po? Mga Greeks. Yan ang Septuagint version ng Bible. Bakit nila ginawang higante ang salitang Nephilim o Nephilim? Unang rason, apektado daw kasi ang mga Greek gods and goddesses. Malamang familiar naman kayo kina Zeus, kina Hera, Athena, Hermes, sino pa ba? Atlas, Neptune, Venus, Apollo, Heracles o Hercules. At kung sino-sino pa, marami po yan. Totoo naman talaga, apektado talaga ang kanilang mga mythology at doktrina kung ilalagay sa tama ang translation ng Nephilim. Tila ayaw nilang masapawan ang kanilang mga gods and goddesses. Pangalawang rason, bakit nila ginawang gigantes ang translation ng salitang Nephilim ay para daw ito ay maging meaningful sa kanilang Hellenistic readers dahil masyado daw complicated ang sinasabi sa Genesis na human, divine, or angelic hybrids. Yan ang simula kung paanong nasira ang nilalaman ng Aramaic Hebrew Bible nung isinalin ito sa Greek. Sundan niyong mabuti. Mula sa corrupted Greek Bible, isinali naman papunta sa Latin. At yun ang tinatawag na Latin Vulgate Bible. Tinangkilik ng Latin translation ang korupsyon o pagyurak na ginawa ng mga Greeks. Mula naman sa Latin Vulgate, isinali naman ang Bible sa English at mula sa English, papunta na sa iba't ibang lingwahe hanggang sa nagkaroon tayo ng Tagalog version kung saan ang Nephilim ay naging higante. Ang mga Greek ang nagpasimula sa kasinungalingang ang Nephilim ay higante. Ngayon, bakit sinira ng mga Greeks ang unang translation ng Bible? Simple lang, ito ang nakikita namin. Para hindi mabunyag sa buong mundo ang iniingatang seed ni Cain mula sa Mystery Babylon pagkatapos ng baha. Ipapaliwanag natin yan sa mga susunod na video. Klarado na po sa atin na ang fallen angels o sons of God at ang kanilang mga anak sa mankind ay ang tinatawag na Nephilim. Dahil sa taglay na kapangyarihan at kaalaman ng mga Nephilim, ang mga anak nila ang naging great heroes of old and men of renown, ruling over humanity bago pa man ang baha at pagkatapos ng baha. Maliwanag yan sa Genesis chapter 6 verse 4. Ngayon, kailangang pansinin natin na itong sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 4 na mga Nephilim, yung lahi nila, ang naging mga tanyag na personalidad, mga heads of state, mga kings, mga queens, sila yung mga royals, at sila yung mga
Makikita natin sa mga entertainment industries, yung mga kumukontrol ng mga financial institutions or technically, yung economy ng mundo hanggang ngayon. Dumako tayo sa tanong na, ano ang nangyari sa lahi ni Seth? Ang sagot natin dyan ay, naging masama din sila at namatay din sa baha. Baka sabihin nyo na naman na walang ganong sinabi sa Biblia. Alam nyo po, kailangang pairalin po natin ang talas ng isip. Sa mga naging lahi ni Seth, tanging si Noah lang at ang kanyang pamilya at ang mga asawa nila ang nakaligtas. Kung bibilangin nyo po, 8 lang ang tao na sumakay sa Noah's Ark. Ngayon, klarado na po tayo kung ano ang mga naging kasalanan ng mga tao, bakit nagpadala ng baha. Una, ay ang kasalanan na minana kay Adam and Eve. Pangalawa, ay ang hatred ng lahi ni Cain sa Creator. Pangatlo, ay ang interbreeding sa mga Nephilim at iba pang mga kasalanan. Ngayon, ano naman ang nangyari doon sa mga fallen angels? Yung mga fallen angels ay hindi namatay dahil pwede silang bumalik sa pagiging heavenly body hanggang matapos ang baha. Tandaan na hindi pa sila binabawian ng kapangyarihang yon. Ang mga anak nila sa mankind na matatawag nating human Nephilim hybrids ang mga namatay. Ngunit maliwanag na sinabi sa Genesis na may mga Nephilim bago ang baha at pagkatapos ng baha. Ibig sabihin, nagpatuloy ang pag-aanak ng mga Nephilim sa daughters of man pagkatapos ng baha. Kumbaga, balik sa dating gawi. Ganun ang nangyari. Tungkol naman sa serpent seed, ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng baha? May palatandaan ba na merong survivor na serpent seed? Yes, napakaraming artifacts ang natagpuan mula sa Greece, Middle East at Europe na nagpapatunay na ang serpent seed ay patuloy na nabuhay at dumami pagkatapos ng baha. Makikita yan sa kanilang mga civilizations. Banggitin natin dito bilang paunang halimbawa ang civilization ng Greece. So pag-usapan natin yung mga Greeks. Para sa ancient Greeks, hindi niloko ng serpent sina Adam and Eve, bagkus iminulat ang kanilang mata sa liwanag at sila ay pinalaya. Lumalabas na ang Creator ay naging madamot kina Adam and Eve at ang serpent ang naging bayani. Sa isang reconstructed pictograph na matatagpuan sa silangang pasukan ng Temple of Zeus sa Olympia, circa 440 BC, makikitang tinulungan ni Athena si Nimrod, na tinatawag ding Heracles or Hercules sa Greek mythology, na itulak ang Creator at ang kalangitan palayo. Kapalit ng ginawa nilang pagtulak ay binigyan sila ni Lamech ng mansanas mula sa serpent. Si Lamech na tinawag sa Greek na Atlas ang huling ruler or king ng lahi ni Cain na inabutan ng baha. Sa isang vase naman na ginawa noong 525 BC, ipinakita si Cush o Hermes at si Nimrod o Heracles. Si Nimrod ang pumipitas ng mansanas mula sa puno na napupuluputan ng serpent at ipinapasok niya ito sa kanyang basket. Ang inilarawan sa vase ay senaryo na pagkatapos ng baha. Ang serpent divination ay makikitang nagsimula sa mga civilization sa paligid ng Mount Ararat kung saan sumadsad ang Noah's Ark pagkatapos ng baha. Ibig sabihin, may nakasakay sa Noah's Ark na serpent seed at sa kanya nagsimula ang serpent divination ng Sumer, Mesopotamia, Babylon, Egypt, Greece, Rome, kalakhang Europe, Africa, Asia, hanggang sa kumalat ito buong mundo. Pero kung susuyurin natin ang pinagmulan, ibabalik tayo sa Old Babylon ni Nimrod at kung susundan mo naman siya sa prophecies, hahantong ka sa Mystery Babylon ng Book of Revelation. Sa kasalukuyan,
Ang serpent seed na nahaluan ng Nephilim seed ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo. Ang serpent genetic line nila ang kumukontrol sa mga maliliit na bansa at lahat yan ay inilarawan sa mga prophecies. Ang malaking tanong, di ba Ophirian, 8 lang ang nag-survive sa baha ni Noah? Sino sa kanila ang serpent seed? Ipapaliwanag natin yan sa susunod na video. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. Hanggang sa muli, mabuhay ang Ophirians!